Good day mga idol, welcome back dito sa ating channel Aljan TV here. So ang gagawin natin ngayon, mayroong kabayan na nagpatulong sa atin kumuha ng OEC or yung balik manggagawa. Mahalaga po yung OEC mga idol, hindi po kayo makakabalik sa abroad kung wala po kayong OEC. Kahit po sa paggawa ng e-travel, kung wala kayong kinuhang OEC, mag-a-appear po doon na no OEC. So kailangan pong kumuha ng OEC bago kayo bumalik sa abroad. Okay, so ang gagawin natin ngayon, titingnan natin kung paano natin matulungan si kabayan sa kanyang OEC. Take note, ang OEC po ay exempted kayo kung kayo ay the same employer, pero kung kayo ay naglipat po ng employer, hindi po kayo exempted niyan. Exempted, ibig sabihin po ng exempted kahit sa online, pwede nyo siyang i-print na lang ang inyong OEC na hindi na po kailangan pumunta sa mga POA or DMW offices. Pag kayo naman po ay different employer, ang gagawin nyo, kailangan nyo magpa-appoint para kumuha ng OEC sa mga lugar kung andyan kayo or di naman kaya sa Manila. Pwede rin kayong kumuha ng OEC sa mga offices ng DMW o migrant workers sa bansa kung nasaan kayo. Kagaya dito sa Kuwait, nagbibigay po sila ng OEC para hindi na kayo mahirapan kung kayo ay uwi sa Pilipinas at babalik at may dala-dala na kayong OEC. So, dito tayo ngayon sa pinaka-website ng dmw.gov.ph. Dito pwedeng kumuha ng OEC. Meron din po sa agov.com.ph pero hindi ko po ni-require doon kasi mas mahirap or mas maraming proseso doon. Dito kasi click nyo lang. Kung kaya ay nasa mobile, pasok lang kayo sa dmw.gov.ph. Nakita nyo naman dyan, dmw.gov.ph. Tapos makita nyo sa gilid, meron pong nakasulat dito sa baba yung balik manggagawa processing. I-click nyo lang yan, yung balik manggagawa processing, automatic po pupunta kayo dito sa page na to. Siyempre, kung meron na kayo ditong account, click nyo lang po kaagad yung Let's Go. Siyempre, pagdating nyo sa Let's Go, ilagay nyo lang ang inyong email address. Login email address, next na lang tayo. Tapos, ilagay nyo na rin ang inyong password. Automatic po, papasok kayo sa dashboard ng online services ng dmw.gov.ph. Ibig sabihin, pag may nag-pop up na ganito, hindi niya nilagay ang kanyang pag-ibig. So, kung kayo ay meron kayong pag-ibig number, pwede niyo siyang ilagay sa inyong my profile para po hindi na mag-pop up itong ganito. Okay? So, usually, ganyan yung makikita nyo. Andyan yung picture, andyan yung name. Siyempre, andyan merong profile dito. Yung profile dito kayo mag-add ng passport at saka image at saka yung pag-ibig nyo. So, proceed na tayo doon sa balik manggagawa kasi kailangan niya ng balik manggagawa. Click na lang natin ito kaagad tong balik manggagawa. Nasa gilid, syempre, passport is available naman. Yung pag-ibig, if meron kayong pag-ibig number, pwede nyo lagyan. Pero pag wala, okay na rin yan, makapag-proceed na yan. So, diretso na lang po tayo dito sa may next. Kung kayo ay babalik pa ng Pilipinas or mag-i-stay sa Pilipinas ng 1 week, pwede kayong magpa-select ng appointment nyo sa Mandaluyong. Yung makita nyo sa Mandaluyong. Siyempre, kung kayo ay flight nyo sa province to Manila tapos abroad na, so doon kayo kumuha ng OEC sa bansa kung nasaan kayo. Marami dito, Cebu, Davao, Baguio, La Union, lahat po dito. Basta kung ano yung pinakamalapit sa inyo, doon po kayo magpa-appoint. Take note ha, make sure, ito, important reminder, make sure you have a valid work visa, work permit, and passport valid at least 6 months from the intended departure. Your departure must be within 60 days from the issuance of OEC. So, ibig sabihin, ang validation ng OEC is valid siya for 60 days. The OEC exemption is extended to a single exit only. You have to use the BM Online system prior to your departures. Yung exemption tinatawag ko, yun yung mga kababayan natin na the same employer lang po sila. So, si kabayan is from South Cotabato. So, piliin na lang natin dito is Coronadal. Yun yung pinakamalapit sa kanya para sa kanyang appointment. Okay, select lang natin dito Coronadal City. Tapos, next lang natin to. Okay, so meron tayong slot dito. Makita nyo naman, January 28. Yun ang gusto niya, 1 o'clock. January 28, isa is 8 o'clock. Merong maraming slot, 49 at saka 40. So, Tuesday, January 28, yan yung book natin na appointment. Sa inyo, depende po yan sa lugar nyo at saka sa timing na available. So, i-select natin yung 1 p.m. Gusto niyo yung 1 p.m. select natin.
Okay, tapos ito na yung inyong appointment. Makita nyo naman lahat ng information dito, andito. Ayan, andyan na lahat ng information ni kabayan, reference number, blah blah blah, lahat. So mahalaga ito. Tapos Coronadal City, January 28, 2025, 1 o'clock. Okay. So, kailangan nyo lang dalhin pag meron na kayong appointment is original photocopy of valid passports, original photocopy or valid visa permit, original photocopy employer contract by Polo Philippine Embassy. So, itong tatlo na ito yung pinakamahalaga. Print nyo lang, kailangan mag-print lang kayo ng ganito. Huwag nyo nang isipin yung ganito. Ito lang yung pinakataas ang pinakamahalagang dalhin nyo mga idol. So, ang gagawin nyo, print nyo na lang itong inyong OEC. Ayan, print. Tapos makita nyo na kaagad ito. Barcode, i-print nyo lang yan. Pwede nyo itong i-save. Save nyo lang sa inyong mga mobile. Then yan na yung dalhin nyo para sa inyong appointment for balik manggagawa. Okay? Ganun lang kasimple po mga idol. No? Meron na tayong ditong balik manggagawa para kay kabayan. Next na video na gagawin natin is yung exemption. Sana may magpagawa sa atin na exempted siya para mabigyan din natin ng guide yung mga kababayan natin na the same yung kanilang pag-process ng kanilang OEC. Okay?